Sa mga nakalipas na araw, hinagupit ng Super Typhoon Karina at ng habagat ang Metro Manila at mga karatig na probinsya. Biglaan! Libo-libong residente ang nasalanta. Yan, lubog na kami. Lumalalim. Loob ng bahay namin, may tubig na eh. Pinalubog ang maraming lugar. Lubog na par, wala na makadaan. Naging pahirapan din ang pagre-rescue sa mga naipit sa baha. Ba't di pa kayo umaalis? Di pa kayo lumilikas? Gaya na lang ng isang pampasaherong bus na ito na lumubog sa baha sa Quezon City. Malalim, nilusong mo eh. Hanggang tuluyang pinasok na ng baha ang loob ng bus na may lamang mahigit 50 pasahero. Puno pa ng pasahero. May bata kaya doon. Ay, pa-share po ng light natin para makita ng barangay ma-rescue yung mga pasahero. Isa-isang umakyat sa bubungan ng bus sa mga pasahero habang naghihintay ng rescue. Ayun na, may rescue kaso ang daming sakay. Sa Doña Imelda, Quezon City, isang 5 buwang gulang naman na sanggol ang iniaabot ng kanyang ina sa isang residente para mailikas. Sobrang takot po talaga. Pero hindi naman po pwede mag-panic, syempre, yung baby po namin. Tiwala po kami, ma'am. Tiwalang-tiwala kami na matibay yung pagkakagawa niya. Hindi nga po namin nakalain na ganito yung mangyayari. Tulong! At sa Marikina City, ilang rescuers naman ang nagsisigawan sa gitna ng maladagat ng baha. Rescue! Rescue! Tulong! Tinangay sila ng malakas na agos ng tubig. Hindi ko na matiis. Awak lang po kayo, hindi yung At tangi sa mga puno at poste na lang nakakapit kasamang ilang mga nirescue nilang residente. Makatali ako rito. Paano sila makaliligtas sa trahedyang ito? Nangyari ang malawakang pagbahang ito 2 araw lang ang nakalilipas matapos ang ikatlong State of the Nation address ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kung saan ibinida niya ang flood control project sa bansa. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Rescue! Rescue! Tulong! Pakisabi sa nagre-rescue na dito dumaan sa may gilid ng rail. Ano ang dahilan ng paglubog sa Kamaynilaan at mga kalapit probinsya? Naging epektibo ba ang mga sinasabing flood control project? Nasa Center Island tayo ngayon sa kahabaan ng EDSA, bandang Muñoz dito sa may Quezon City. Dahil tumigil na dahil sa sobrang baha both directions, northbound at southbound ng EDSA ay hindi na madaanan ng bus at mga kotse, kaya marami sa mga commuters ay talagang stranded na. Makikita natin yung iba, naglalakad na para lang makarating sa kanilang pupuntahan. Ang pagkakasabi sa atin kanina, ng mga nakatawid na ng buong stretch nung bahang portion dito sa EDSA ay umaabot hanggang lampas tuhod, hanggang binti yung tubig. Kaya talagang titigil yung mga sasakyan at wala na talagang choice kundi lumakad ang mga commuters. Mas mataas pa ang tubig sa ibang bahagi ng Quezon City. Bandang alas 7 ng umaga noong July 24, makikita ang isang pampasaherong bus sa Tatalon, Quezon City. Unti-unting binabaybay ng bus na may biyaheng Fairview, Quezon City, ang lubog na kalsada. Mataas yan. Ilang sandali pa, napunta na ito sa malalim na bahagi ng baha. Puno pa ng pasahero. Hanggang tuluyan na itong hindi umandar. Sa videong ito nakuha ng isang pasahero, makikita na unti-unting pinapasok ng tubig baha ang loob ng bus. May bata kaya doon. Ay, pa-share po ng light natin para makita ng barangay ma-rescue yung mga pasahero. Nanghihingi na ng rescue yung mga pasahero.
Kwento ng uploader ng video, sinubukan pang basagi ng mga pasahero ang bintana ng bus. Pero nang hindi nila ito mabasag, bumaba ng ilang pasahero at nilangoy na lang ang tubig baha. Ayan, yung mga pasaherong nagbababaan. Ang ibang pasahero naman isa-isang umakyat sa bubong ng bus para makaligtas. Ayun na, may rescue kaso ang daming sakay. Matapos ang mahigit 30 minuto, dumating ang ilang rescue boat at agad sinagip ang mga sakay ng bus. Ayan yung rescue. Tanghali pa lang lampas tao na ang baha sa barangay Doña Imelda, Quezon City. Di man lang nagbabawas, lalong tumataas. Ang mga residente lumalangoy na palabas ng eskinita. Habang ang iba umaakyat sa mas mataas na palapag ng kanilang mga bahay. Ang 5 buwang gulang na sanggol ibinalot sa kumot at saka iniabot ng kanyang ina sa ilang residenteng tumutulong na maglikas ng mga tao. Kinabukasan, napag-alaman ng reporter's notebook na ligtas at kapiling na ng bata na si Aviana ang kanyang mga magulang na sina Princess at Angelo. Kahit na may mga sugat, hindi raw nag-alinlangan si Angelo na lumusong sa baha para sundan ng anak habang inililikas. Nakapasok sa may cooler sa loob, tapos may napayong. Choice na ako, tumalo na talaga ako at may sugat ako dito. Kasi walang mag-aalalay sa kanya. Kulang eh. Sinundan ko agad siya kasi hindi ko alam kung saan dadalhin. Laking pasalamat ni Princess sa mga tao na nagdala sa kanyang anak sa mas ligtas na lugar. Yung tubig po kasi parang umabot na dyan sa may kahoy, and yung lalaki po na nagligtas talaga sa anak ko, kumuha sa kanya, nandyan na po sa taas. Habang kami nandun po sa bintana, inaalalayan po yung bata. Dito po nakatayo yung tropa po ng kapatid ko na kumuha sa anak namin. Tapos kapit-kapit na lang po sa lubid habang sinasakay siya sa cooler. Tapos konti-konti na po silang pumunta pa gano'n. Sa tuwing malakas ang ulan, pangkaraniwan na raw ang pagtaas ng tubig sa lugar ni na Princess. Pero sa pagkakataong ito, mas mabilis daw lumubog ang mga bahay. Nung time na po yun, syempre, pigil luha. Kasi masakit tignan yung anak namin. Sobrang takot po talaga. Pero hindi naman po pwede magpanik, syempre, yung baby po namin. Buti na lang po, nailigtas na kami sa pinakamataas. First time ko pong ganito, kataas. Pero noon pa man po, ganito na po talaga yung baha dito. Naglagay po sila ng riprap dyan. Tumatagal naman po bago pumasok yung tubig. Yun nga lang po, kapag huhupa na, matagal. Nang puntahan namin ang sinasabing riprap, tumagilid na ito at napuno na ng basura ang paligid ng mga bahay. Ayon kay Rubilin na sa gilid ng riprap nakatira, lumikas na sila nang makitang bumibigay na ang pundasyon nito. Stick pile po yan, yung nakaharang po sa tabing ilog kasi para hindi nga daw po gaanong mabaha. Naririnig na po namin tumutunog siya kaya agarang nakalikas po kami, dumaan po kami sa bubong kasama ng mga bata. Tiwala po kami, ma'am. Tiwalang-tiwala kami na matibay yung pagkakagawa niya. Hindi nga po namin nakalain na ganito yung mangyayari. Maging ang bahay na inuupahan ni Rubilin, ilang kahoy na lang ang kinakapitan. Ito na lang po, yung haligi na lang. Pag natanggal po yan, ma'am, tutumba na po yan. Kasi po nakahang na lang po siya eh. Takot na takot, ma'am. Hindi mo mawari kung anong nararamdaman mo eh. Dahil sa nangyari. Ngayon lang po kami naka-experience ng ganito. Habang nasa lugar ang aming team, inabisuhan na kami ng mga residente na umatras dahil nagsisimula ng magtipak-tipak ang natitirang semento. Yung bumitaw na kaya baka magkamali ng apak. Sige, may bata pa naman. Hindi na kami pwedeng mag-shoot dito, no? Oo, kasi nahihirapan tayo dito. Ako po kasi tiyanek ko lang yung ko kasi. Mamaya, hindi na makakadal dito. Hindi naman na pala safe. Sumitak na. Mag-antay na lang talaga. Sige, tatay, ingat kayo ah. Sige po, maraming salamat. Salamat. Dahil
Dahil nakaranas ng pagbaha ang halos buong Metro Manila, isinailalim ang Metro Manila sa state of calamity. Isa itong Marikina sa pinakaapektado ng pagbaha nang umabot ng higit 20 meters ang Marikina River. Diretso na to, diretso! Kabilang ang Marikina Filipino-Chinese Fire Brigade sa mga grupong nag-ikot sa lungsod noong July 24 para mag-rescue ng mga nasalantang residente na nasa tabi ng ilog. Tulong! Pero pagpatak ng alas 8 ng gabi, hindi nila inaasahan ang mangyayari. Tulong! Dahil sa ragasan ng tubig baha, tumaob ang sinasakyan nilang rubber boat. Buti na lang daw at may rumisponde agad ng mga residente at iba pang rescue teams. Kung hindi, inanod na raw sila lahat sa Marikina River. Ilan taon? Ayun o. Ang bata nun. Ang bata. Stretcher! Stretcher na. Kaya mo pa. Isang araw matapos ang pananalasa ng Bagyong Karina, natunto ng Reporter's Notebook ang mga volunteer rescuers sa kanilang istasyon. May mga galos at pasapa sila. Kwento ng grupo, sakay na nila ang 5 residente na kanilang ni-rescue papunta sana sa evacuation center. Rescue! Pero nang humampas ang malakas na alon ng baha at bumangga sila sa isang poste, dito na raw tumaob ang kanilang rubber boat. Tulong! Biglang lumakas, sobra yung current ng tubig. Bumangga kami doon sa poste, sa corner ng Kabayani Road. Subside yung tubig, doon sa bangka din tumaob. Rescue! Kahiwalay-walay po kami. Habang lumalakas po yung current, pag hindi kaya nung isa, nag-aalalayan po kami. Tulong! Inawa ko na yung bata. Hindi naan kami sa puno. Doon kami nagkahiwalay sa puno eh. Kasi bumigay yung puno, inaawa ka na yun. Kompleto tayo dyan! Kompleto ka dyan! Bababa na! Isang araw matapos ang buwis buhay na pagsagip ng volunteer rescuers sa isang pamilya sa Marikina. Didalikan nila ang lugar kung saan sila muntik ng anuri ng ilog. Pakay nila, kumustahin ang mag-iina na kanilang ni-rescue. Nagpapalakas pa ang mag-anak pero laking pasasalamat daw nila sa mga sumagip sa kanilang buhay. Kamusta ko kayo, Nay? Mabuti na lang dyan sila, hindi kami pinabayaan. Pinabigyan pa kami ng lakas ng loob para lumaban. Ang 5 taong gulang na si Miguel na kinailangang kumapit sa poste habang nasa gitna ng rumaragas ang baha, nasa maayos na rin na kalagayan. Yan, thank you mga sir, kuya. Salamat, maraming salamat. Malaking tulong din yan sa pag-build up sa amin para lumakas ang loob. Sa patuloy naming paglilibot sa Marikina City, makapal na putik ang sumalubong sa amin. Huling naranasan ng mga taga-Provident Village dito sa Marikina City itong klaseng pagbalot ng putik sa kanilang mga kalsada, sa loob ng kanilang bahay noong 2020 nang manalasa ang Typhoon Ulysses. Ang sabi nga ng mga nakausap natin mga residente, mas madaling lumikas kaysa yung ibalik sa normal yung kanilang mga buhay dahil sa paglilinis pa lang aabutin ka ng ilang linggo. Ilang linggo to? Tagal po ito. Tagal. Ha? Tagal po. Nasanay na rin po. Di kailangan po uling magpundar ng ibang mga gamit, yung appliances. Appliances po, sigurado. Short na yan. Siguro baka umandar pa po pag nalinisan. Nasundan din ng aming team kung paano pinalubog ng baha ang maraming lugar sa Kamanava area na itinuturing na catch basin ng baha.
Bandang alas 7 ng umaga nang biglang tumaas ang baha dito sa may bahagi ng Valenzuela exit ng North Luzon Expressway, kaya hindi na nakadaan yung kahit anumang uri ng sasakyan. Kaya sa mga sandaling ito mula pa kaninang umaga ay napakahaba na ng pila ng mga sasakyan dito sa northbound direction maging sa southbound direction nitong North Luzon Expressway. Southbound direction ang NLEX, itong aming nilalakaran sa mga sandaling ito. Wala siyang mga sasakyan nakakadaan dahil yung mga sasakyan nandun na iipit kung saan mataas ang baha, hindi kayang dumaan, mapakotse man yan, umapatrak. Pagsapit ng hapon, ito na ang sitwasyon ng kalsada. Nagbistulang dagat na ang expressway. Naglanguyan na rin. Ang ilang commuter, wala nang nagawa, kundi suungin ang hanggang dibdib na tubig. Kinabukasan, July 25, sumama ang reporter's notebook sa isinagawang rescue operation ng Philippine National Police Maritime Group sa Valenzuela City. Sa biyahe pa lang, makikita ang pinsalang dulot ng super typhoon at habagat. Naglutangan pa rin ang mga sasakyan. At may lumubog na bus. Pagdating sa area, abot bewang pa rin ang taas ng tubig. Isa sa mga humihingi ng tulong ang pamilya ni M. Lugto na may 6 na buwang gulang na sanggol. Sa labas ng bahay namin, mga hanggang dito. Tapos sa loob ng bahay namin, mga hanggang Thai Park kita. So, medyo gano'n. Tapos may bata, walang kuryente. 12:20 nag-confirm siya to go sa place namin. Tapos siguro around 3:20 na kami nakasakay na. Ang ilang residente naman, kanya-kanyang diskarte para makalikas dala ang kanilang mga naisalbang gamit. Habang nag-iikot ang rescue team ng PNP Maritime Group, biglang tumirik ang truck dahil sa taas ng tubig baha. Pero pinagpatuloy pa rin ang pagpapasakay ng mga residenteng gustong makalikas. Ramdam din ang hagupit ng super typhoon at habagat sa labas ng Metro Manila. Sa videong ito nakuha ng isang residente, makikita ang malakas na pagragasa ng tubig sa Wawa Dam sa Rizal. Naging mabilis din ang pagtaas ng tubig sa iba pang barangay sa Montalban, Rizal. Sa isa pang videong ito, makikita na lagpas tao na ang tubig baha. Kaya ang ilang residente na-trap sa loob ng kanilang bahay. At ang iba naman, umakyat na sa bubong habang naghihintay ng rescue. Dahil sa patuloy na pagragasa at pagtaas ng tubig, nagsagawa ng rescue operations ang lokal na pamahalaan ng Montalban, Rizal at ang iba pang residente. Pero sa gitna ng rescue operations, naging pahirapan ang pagsalba sa mga residente dahil sa masisikip na daan. Kaya po ma'am, kaya? Wala lalabas ang bahay! Isang poste rin ng kuryente ang pumutok dahilan para hindi agad mapasok ng mga rescuer ang kalsada. Wala lalabas ang bahay! Ayun po, ayun na, sumasabog na ang kuryente. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, umabot na sa mahigit 1 milyon ang bilang ng naapektuhang residente ng pinagsamang hagupit ng Super Typhoon Karina at habagat. 14 ang namatay at 2 ang nawawala. Kasi more than 300 millimeters yung binagsak na ulan ng habagat, no, or yung ulan noong Wednesday. Imagine natin, yung pang 1 buwan na ulan, naibuhos niya na yung kalahati noon sa loob ng 1 araw. Pero bakit patuloy ang paglubog ng Metro Manila at kalapit na probinsya? Bakit nga patuloy ang paglubog ng Metro Manila at kalapit na probinsya? Ang isang dahilan, ang ibang waterways
at drainage system sa Metro Manila. Outdated na. Katunayan, panahon pa ng Kastila nang itayo ang ilang waterways sa National Capital Region o NCR. Ang ilang waterways hindi na makita at tinayuan na ng kalsada, bahay o gusali. Pinalala pa ang problema ng mga clogged o baradong waterways. Katunayan, matapos ang baha, tuneto-niladang basura ang naipon. Para matulungang dumaloy ang tubig baha, may 72 pumping stations sa Metro Manila. Mahalaga ang papel ng mga ito para sa flood control. Pero may mga pagkakataong sa halip na tubig, basura ang napupunta sa pumping station. Dagdag pa sa dahilan ng pagbaha, ang tinatawag na land subsidence. Isang natural phenomenon kung saan unti-unting bumababa ang lupa. Sa ibang lugar, nasa 1 to 2 centimeters lang ang land subsidence kada taon. Pero sa Metro Manila, umabot ito ng 2 to 4 centimeters per year. Isa sa mga itinuturong dahilan nito ang labis na groundwater extraction. Pag humugot ka ng tubig sa ilalim, nagkakaroon ng espasyo doon sa ilalim, tapos lulubog yung lupa. Kapag ito ay lumubog, dahil tabi siya ng dagat, pag lumubog ito, papasok yung tubig dagat at magkakaroon ng baha. Sa kanya ikatlong State of the Nation Address o SONA, ipinagmalaki ni Pangulong Bongbong Marcos ang 244 million na halaga ng mga flood control project. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Pero ang tanong ng mga senador, ano ang nangyari sa mga proyektong ito? At bakit lumubog ang malaking bahagi ng Metro Manila? At nang tanungin si Pangulong Marcos tungkol dito, Mas marami tayong flood control ngayon kaysa noon. Pero climate change, this is what the effects of climate change are. Nakaproblema lang, sana matuto naman ng tao, huwag kayong nagtatapon ng basura dahil yung basura yun ang nagbara doon sa mga pump natin. Kaya hindi kasing effective na pwede. Minsan ang ipinagmalaki ng pamahalaan ang mga flood control project na pipigil sana sa paglubog ng maraming lugar sa bansa. Mga bahay namin, nalubog na. Pero tila kabaliktaran ang nangyari sa paghagupit ng bagyo at habagat. Tanong tuloy ng ilan, anong nangyari sa mga proyektong ito? At ngayong may mga bagyo pang inaasahang papasok sa bansa, paano masisigurong hindi mauulit ang malawakang pagbaha? Hanggang sa susunod na Sabado, ako si Jun Veneracion. Ako si Maki Pulido at ito ang Reporter's Notebook.